Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa ating lahat, mga igsoon. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa atin na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa tibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinasabi sa Matthew 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Gumuho man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya, sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga igsoon, ngayong umaga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pagbubulayan ngayong umaga, mga igsoon ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Marcos 1, talatang 12 hanggang 13. Ito po ang sinasabi. Babasahin ko po sa King James Version. At pagdakay, tinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya ay nasa ilang na 40 araw na tinutukso ni Satanas, at kasama siya ng mga ganid at pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin ngayong umaga upang kami ay magpatuloy sa aming mga gawain sa buhay. Aming mapagmahal na Diyos,
lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagtatanggol sa amin sa gitna ng mga nagdaang bagyo. Sa kabila ng lakas ng hangin, ulan, walang tigil at panganib na aming kinaharap. Hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. Salamat sa iyong mga kamay na nagprotekta sa aming mga tahanan, sa aming mga mahal sa buhay, at sa aming komunidad. Salamat sa lakas ng loob at pag-asa na patuloy mong ibinubuhos sa amin kahit sa gitna ng unos. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming kanlungan at matibay na muog sa oras ng kaguluhan. Panginoong Hesus, salamat din sa mga taong ginamit mong kasangkapan upang tumulong sa mga nangangailangan, sa mga kapatid na nag-abot ng tulong, sa mga manggagawa at tagapagligtas, sa mga leader na gumagabay at sa mga pusong nagbigay kahit sa sariling kakulangan. Sa pamagitan nila, nakita namin ang iyong pag-ibig na buhay at kumikilos. Ngayon, O Diyos, kami ay muling nanalangin. Patuloy mo kaming pag-ingatan at gabayan. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa tuwing darating ang unos sa aming buhay, pisikal man o espiritual, lagi naming maalala na ikaw ang aming sandigan. Turuan mo kaming magpasalamat, hindi lamang sa katahimikan, kundi maging sa mga bagyong aming nalampasan, sapagkat sa bawat pagsubok, may lalo naming nakilala ang iyong katapatan. Ito po ang aming taus-pusong pasasalamat at panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Aming mapagmahal at mahabaging Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Ikaw ang dakilang manggagamot, ang pinagmulan ng kalakasan at kagalingan. Inialay namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga igsoon, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na sa kasalukuyan dumaranas ng mga karamdamang pisikal, emosyonal o espiritual. Dalangin namin ang iyong mga anak na si Tuto, si Eddie, si Caroline, na nasa banig ng karamdaman. Si Christy, si Elmer, na patuloy na kalakasan dahil sa kanilang karamdaman. Gayon din po, Panginoon, sa hindi naming nabanggit ang kanilang mga pangalan. Pagalingin niyo po sila. Hinihiling namin, O Diyos, na ipagkaloob mo sa kanila ang iyong mapagpalang kamay na nagpapagaling. Hipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, kapangyarihan, at palitan ang kanilang sakit ng kapanatagan, takot ng pag-asa, at panghihina ng bagong lakas. Panginoong Diyos, bigyan mo rin ng karunungan at malasakit ang mga doktor, nurse at ang lahat ng naglilingkod sa larangan ng pagpapagaling. Naway maging kasangkapan sila ng iyong awa at biyaya. Turuan mo kaming lahat na magtiwala sa iyong kalooban, na sa kabila ng sakit may pag-asa, sa gitna ng paghihirap may layunin, at sa bawat luha may tagumpay na hatid ng iyong pag-ibig. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos,
na may buong pananampalataya na walang imposible sa iyo. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga may sakit ayon sa iyong dakilang kabutihan at kalooban. Itinataas din namin ang aming mga kaibigan na nasa mga bilangguan. Naway ingatan mo sila at hipuin mo ang kanilang mga puso upang sila ay kilalanin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Aming mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ngayon. Dala ang aming mga pasanin at kabigatan sa buhay. Ikaw ang aming sandigan sa oras ng panghihina. At tanging sa iyo namin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng taong dumaranas ng matinding hirap, ang mga nawalan ng trabaho, ang mga may suliranin sa pamilya, ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sila ay nasiraan ng kanilang mga tahanan, nawalan ng mga tahanan, Panginoon, dahil sa mga bagyong nakaraan. At ang mga nawawala ng pag-asa, naway ipadama mo sa kanila ang iyong presensya at pag-ibig na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng bagyo ng buhay. Bigyan mo sila ng lakas upang magpatuloy ng karunungan, upang makagawa ng tamang desisyon, Panginoon, at ang tapang upang harapin ang bawat pagsubok. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo kahit hindi namin naunawaan ang lahat ng nangyayari. Panginoon, paalalahanan mo kami na sa bawat hirap, ikaw ay laging kasama. Hindi mo kami iniiwan ni pinabayaan man. Sa iyo namin isinusuko ang lahat ng aming alalahanin, sapagkat alam naming ikaw ang nagbigay ng pag-asa at buong simula. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan at walang hanggang pagmamahal. Aming mapagpalang ang Diyos, maraming salamat sa panibagong araw at sa pagkakataong makapag-aral. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga estudyante, ang aming mga puso at isipan. Naway bigyan mo sila ng talino, sipag at disiplina upang maunawaan at magabit ng tama ang aming mga tao natutunan. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging mabubuting halimbawa sa aming kapwa, maging masunurin sa aming mga guro at magkaroon ng malasakit sa aming kaklase. Sa oras ng pagod at panghihina, palakasin mo kami. Sa oras ng pagkalito, liwanagan mo ang aming isipan. Gamitin mo kami bilang instrumento ng kabutihan at pag-asa sa aming paaralan at sa aming komunidad. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang pagtukso ni Jesus sa ilang. Ang tagpo sa Ebanghelyo ni Marcos ay maikli, ngunit napakalalim na kahulugan. Kaagad matapos mabinyagan si Jesus at marinig ang tinig ng Ama na nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos akong nalulugod sa iyo," ay agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang, sa lugar ng pagsubok at pagtukso. Ipinakita nito na ang pagdating ng Espiritu sa ating buhay
ay hindi lamang nagdadala ng kaginhawaan, kundi pati ng paghahanda sa labanang espiritual. Ang ilang ay isagisag ng kalungkutan, katahimikan, at kawalan ng tulong ng tao. Doon si Jesus ay nag-iisa. Walang taga-suporta, walang pagkain. Subalit sa gitna ng kawalan, naranasan niya ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Ito'y paalala sa atin na ang presensya ng Diyos ay hindi nawawala kahit tayo ay dumaan sa ilang, sa paghihirap ng ating mga buhay. Mga panahon ng pagsubok, panahon ng kalungkutan, o panahon ng pagkalito. Sa katunayan, mga igsoon ko, madalas doon tayo mas malinaw na makakarinig ng tinig ng Diyos. Tinukso si Jesus ni Satanas. Hindi niya kailangang maranasan ito. Ngunit, mga igsoon, pinili niya upang ipakita sa atin na posible ang magtagumpay sa tukso. Siya ay naging ganap na tao upang makiramay sa ating kahinaan. Ngunit, nanatiling ganap na banal upang magbigay sa atin ng halimbawa ng tagumpay sa pamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Ang mga mababangis na hayop na kasama ni Jesus ay simbolo ng panganib at kaguluhan ng mundo. Ngunit hindi siya nasaktan. Hindi siya nasaktan sapagkat siya ang prinsipe ng kapayapaan. Samantala, ang mga anghel na naglingkod sa kanya ay patunay na sa gitna ng pagsubok, hindi tayo kailanman nag-iisa. Ang langit ay kumikilos upang palakasin tayo. Sa ating sariling ilang mga igsuan, maring tayo rin ay sinusubok ng kahirapan, ng tukso o pagdududa. Ngunit tulad ni Jesus, dapat nating tandaan na ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagdadala sa ating roon. Hindi upang tayo'y pababayaan, kundi upang tayo'y patatagin. Ang bawat tukso ay pagkakataon upang patunayan ang ating katapatan sa Diyos. Ang Espiritu ay nagdadala, hindi sa ginhawa, kundi pati sa laban. Ang pagsubok ay hindi palatandaan ng paglayo ng Diyos, kundi Kanyang pagtitiwala sa Kanya nating magtagumpay. Ang Espiritu Santo ay madalas nating iugnay sa kapayapaan, ginhawa at aliw. At totoo ito, siya ang tagapag-aliw na ipinangako ni Jesus upang nagbibigay lakas sa ating mga pusong pagod at sugatan. Ngunit madalas nating nakakaligtaan na ang parehong Espiritu na nagbibigay ng kapahingahan ay ang Espiritu ring nagtutulak sa atin sa gitna ng laban. Tingnan natin ang halimbawa ni Jesus sa Marcos 1, talatang 12 hanggang 13. Pagkatapos noon, ang Espiritu ang nagdala kay Jesus sa ilang, at doon ay tinukso siya ni Satanas. Hindi niya dinala si Jesus sa palasyo o sa lugar ng kaginhawaan, kundi sa ilang.
Isang lugar ng gutom, pagsubok, at pagharap sa kaaway. Ngunit sa gitna ng laban, ang Espiritu ay hindi iniwan si Jesus. Siya ang nagpatibay, nagpalakas, at nagbigay ng tagumpay laban sa tukso. Gayon din ang ginawa ng Espiritu sa atin, mga igsoon. Minsan, iniisip natin na kapag tayo dinala sa mahirap na sitwasyon, iniwan na tayo ng Diyos. Ngunit, mga igsoon, sa katotohanan, madalas ang Espiritu mismo ang nagtulak sa atin doon. Hindi upang tayo'y masira, kundi upang tayo'y masubok, tumatag, at magtagumpay. Ang Espiritu ay hindi lamang tagapagbigay ng ginhawa sa ating mga sugat, kundi tagapagsanay sa ating mga kaluluwa. Siya ang nagtuturo sa atin kung paano lumalaban sa kasalanan, magtiis sa pagdurusa, at magtagumpay sa pananampalataya. Ang tagumpay sa tukso ay nagmumula sa pagsunod at pananalig. Si Jesus ay nagtagumpay hindi sa sariling lakas, kundi sa ganap na pagtitiwala sa Ama. Sa buhay ng bawat Kristiyano, ang tukso ay hindi maiwasan. Hindi at talaga maiwasan yan, mga igsoon. Tulad ni Jesus na tinukso sa ilang, tayo rin ay dumaraan sa mga panahon ng pagsubok at paghihirap. Ngunit ang ating tagumpay ay hindi nakasalalay sa ating sariling kakayahan, kundi sa pagsunod at pananalig sa Diyos. Ang pagsunod ay tanda ng pagtitiwala. Kapag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, kahit mahirap, ipinapakita natin na mas pinipili natin ang kanyang plano kaysa ating kagustuhan. Ang pananalig naman ay sandigan sa gitna ng tukso. Pananalig na hindi tayo iiwan ng Diyos kahit tila nag-iisa tayo sa laban. Sa tuwing tayo'y tumatanggi sa kasalanan, mga igsoon, pinipili natin ang Diyos. Sa tuwing nananalig tayo, kahit walang katiyakan, pinatutunayan natin ang ating puso ay nakatali sa Panginoong Hesukristo. Ang tagumpay ay hindi lamang pag-iwas sa tukso, kundi ang pananatiling tapat sa Diyos sa gitna nito. Hindi natin kailangang maging perfecto, mga igsoon, para magtagumpay. Kailangan lamang nating sumunod at manalig. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang manatiling tapat. Gaya ng ginawa niya kay Jesus sa ilang. Kapag ang ating puso ay puno ng tiwala at ang ating mga hakbang ay sumusunod sa kanyang kalooban, doon natin naranasan ang tunay na tagumpay sa tukso. Ang ilang ay hindi lugar ng pagkatao, kundi ng paghahanda. Doon hinubog si Jesus bago niya sinimulan ang kanyang ministeryo. Ganon din sa atin, mga igsoon. Ang ating mga pagsubok ay daan tungo sa mas malalim na pananampalataya.
Ang Marcos 1, talatang 12, 13, matapos bautismuhan si Jesus, agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Doon siya nag-ayuno. Tinukso ni Satanas, ngunit sa huli, nagtagumpay. Madalas nating isipin na kapag tayo'y nasa ilang, ang ating buhay, panahon ng kahirapan, kawalan ng kalungkutan, ito ay tanda ng pagkatalo o paglayo ng Diyos. Ngunit, mga igsuon ko, sa katotohanan, ang ilang ay lugar ng paghahanda. Sa ilang, walang bagay na maaring sandalan. Kaya't natututo tayong umasa lamang sa Diyos. Sa ilang, tinatanggal ng Diyos ang ating mga kasuutan ng kasaganahan upang ihanda tayo sa mabaluting espiritual ng katatagan. Sa ilang, pinatitibay ng Diyos ang ating pananampalataya at nililinis ang ating puso upang maging handa sa mas malalim na misyon. Si Jesus ay hindi tinukso upang siya ay bumagsak, kundi upang ipakita ang kapangyarihan ng kanyang pananampalataya at upang maging halimbawa ng tagumpay sa tukso. Ganoon din sa atin, mga igsoon. Ang ating ilang ay hindi pagtatapos, kundi pagsasanay para sa tagumpay. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga igsoon ko kay Kristo. Pagkatapos noon, ang Espiritu ay agad na nagdala kay Jesus doon sa ilang. At siya'y nanatili roon sa loob ng 40 araw. Tinukso ni Satanas, kasama niya ang mga mababangis na hayop, at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Ang ilang ay lugar ng pagsubok, isang hamon sa pananampalataya at katapatan. Ngunit sa kaso ni Jesus, mga igsoon, ito rin ay lugar ng paghahanda. Ang Espiritu mismo ang nagdala sa kanya roon. Hindi upang siya'y pabagsakin, kundi upang ipakita ang kanyang katapatan at kapangyarihan laban sa tukso. Ang pagtukso ay isang hamon, hindi lamang sa ating lakas, kundi sa ating puso. Ito'y tanong kung sino talaga ang ating susundin. Ang kagustuhan ng laman o ang kalooban ng Diyos. Si Jesus ay hinarap ang tukso sa pamagitan ng salita ng Diyos, at pagtitiwala sa kanyang Ama. Ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pag-iwas sa tukso, kundi sa pananatiling tapat sa gitna nito. Ang tukso ay maaaring dumating sa ating ilang sa panahon ng kahinaan, kalungkutan o pangungulila. Ngunit sa bawat hamon, ang Diyos ay hindi malayo. Tulad ni Jesus, kasama natin ang Espiritu upang patatagin tayo at turuan tayong magtagumpay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa mga sandali ng aming mga ilang, kapag kami ay sinusubok at tila nag-iisa, ipaalala mo sa amin na ikaw ay kasama namin. Tulungan mo kaming tularan si Jesus sa pagtitiis, pagtitiwala at pagtatagumpay laban sa tukso. Naway sa bawat pagsubok, mas lalo kaming maging matatag sa pananampalataya at mas malapit sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng nakikinig at sumusunod sa iyong kalooban. Ikaw man ay kasama nila sa lahat ng kanilang ginagawa. Kung nasa opisina man sila, nasa kanilang negosyo, Panginoon, pagpalain mo sila
Patuloy mo silang ingatan sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ikaw ang sentro ng kanilang buhay upang sila, O Diyos, ay magtagumpay. Kahit sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, nariyan ka, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko ang presensya mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen.